Paano nga ba i-assemble ang mga traffic light at paano nga ba ang tamang koneksyon ng bawat ilaw ng isang traffic light? So ito po ay isang basic tutorial lamang na aking ibabahagi po sa inyo sa video po na ito. Okay guys, ang una kong i-share sa video na ito, tatanggalan ko po ng insulation itong cable po na ito. Ito po yung kanyang main line na siyang magbibigay ng supply dito sa mga ilaw po na yan. At dito ko po yan ilalagay, dito ko po yan iti-terminate sa terminal po na ito. At syempre inihanda ko na rin yung aking mga gagamitin. Screw, tapos itong wire stripper, yung pantanggal ng insulation ng cable. At syempre itong crimper. At syempre may electrical tape tayo, kailangan po natin yan. At long nose na pangputol sa mga sobra-sobrang cable. At ito naman pong mga cable na ito ng ilaw, ayusin po natin yan, ititape ng maayos para hindi po magulong tingnan. Right, katulad po nung ginawa ko dun sa kabila na yan. At ito po yung ating gagamitin, Y-lugs, para po yan sa cable na magkukunik po dito sa terminal po na ito. Okay, bago ko po tanggalan ng insulation yung main line, so lalagyan ko muna ng electrical tape tong mga cable na nanggaling mismo sa ilaw ng traffic light para maayos naman pong tingnan at para pagka ihinara din natin itong cover nitong mismong ilaw, hindi po siya maiipit. At kapag naisaayos ko na po itong mga cable na ito, saka ko po tatanggalan ng insulation yung main line para ma-terminate na rin. At sa last part po ng video na ito, i-share ko rin po dito kung paano i-assemble at kung paano binubuo yung mismong traffic light pole para kompleto po yung ating tutorial. Dahil hindi po lahat ng electrician is alam po yung electrical termination. Katulad ko nga po nung ako po ay napasok sa ganitong trabaho, hindi ko pa po alam yung ganitong termination at kung paano mag-assemble ng isang traffic light. Kaya naman naisipan ko po na videohin para ma-share po sa inyo at baka sakali na makatulong po ito sa inyo. Okay guys, nalagyan ko na ng mga tip yung ating cable. Yan, naisaayos na natin yung ating mga cable. So ang susunod naman ay ipasok na natin siya dito sa mga butas niya. Pasok yun dyan. Kaya ang unang nakapasok ay red. Ito po yung kulay red na ilaw. Hindi naman po kayo maliligaw sa pag-terminate nito, gawa ng mayroon siyang letters RYB pataas. Yan o. Yung C, yan, letter C, common po yan dito yan sa tapat na ito. At yung R naman, red, dito po din yan sa tapat na yan. Yung Y, dito. Yung green dito. Yung letter A po, ito yung ating earthing groundings na yellow-green. Dito po natin ilalagay. Kaya yung lagay po natin dito sa R2, itong kulay red. Unahin po natin itong letter C, common. Ito po yan. Yan. At susunod itong line, yung red. Yan. Diyan po yan nakaterminate. At ang susunod po natin ay itong kulay yellow. Pasok din natin siya dyan. Para pagka sinarado natin yung kanyang cover is hindi siya maipit yung cable. Okay, yung white dito pa rin, magkakasama naman po yan. Lahat ng white, iisa lang yung common. Okay, itong yellow, yung line nya dito sa Y3, which is katabi lang po ng pula, itong red. Ayan. At ang susunod po natin na lalagay itong kulay green na ilaw po yan. Dito lang naman yan sa tapat nya. Unahin ulit natin yung puti, yan, at yung kulay green dito sa line na ito. Yan. Pagka medyo maluwag po yung terminal, yan, pag gumagalaw-galaw, higpitan lang po niya yung kanyang screw nut. Higpitan lang yan.
Ngayon nailagay ko na po ang lahat ng connection ng ilaw. So yung magiging line naman po ang ating ilalagay, ang aking i-terminate dito sa mga katapat lang naman po nung mga katulad po nitong red, yellow, green, magkakatapat lang po yan. So itong unahin po natin na common, yung kulay black nya, yung kulay black, yan po ang unahin po natin na i-terminate. Lalagyan nyo lang po ng loop dito para sakali man na gusto nating baguhin yung pagkaka-terminate, meron pa tayong available na cable. Okay guys, una ko na i-terminate itong kulay black. Yan po yung ating common. Dito po yan pumunta sa white. At ang susunod po natin ay red. Itong kulay red na ito ng main line. Papunta po yan dito sa R2. Yan o. Okay guys, na-terminate ko na yung tatlong cable nya. Yung neutral, red, yellow. At ang susunod po natin itong kulay blue, which is dito po yan papunta sa kulay green. So kaya nga po tayo naghanda ng shrinkable tube. Kaya lalagyan po natin ito ng shrinkable tube na green para maging green yung kulay blue na cable. Kasi itong yellow green na ito na cable, dito po yan pupunta sa earthing groundings. Okay, nalagyan ko na po siya ng shrinkable tube. I-hit na po natin itong gas cylinder para mag-fit na po yan dyan sa cable. At maaari na po nating putulan yung ating cable para ma-terminate dito sa kanyang terminal. Okay guys, na-terminate ko na po ang lahat ng cable. Yan, pansinin po ninyo yung pagkaka-terminate ng line. Magkakatapat lang naman po yan. Yung kulay black dito po pumunta sa kulay puti na ito. Yung red ng main line dito po pumunta sa red ng ilaw. Yan, medyo maluwag siya. So yung yellow, katapat lang din po ng yellow. Yan. Hindi po kayo malilito dito sa termination po nito ng connection ng ilaw ng traffic light. Basta sundan at tandaan lang po ninyo yung aking mga ginawa. Yan. Ayos na po yung ating termination dito sa ilaw po na ito. At ang susunod po natin na ti-terminate naman ay yung malaki na ilaw na ito. Yan. Ito po yung aking susunod na gagawin. Hindi pa po naka-terminate to. Same lang naman po ng termination doon sa pinakita ko pong unang termination ng maliit na ilaw na yun doon. Yung nasa body ng traffic light pole. Same lang po yan. Ayan po yung kanyang termination, GYRC. At yung letter A, earthing groundings po yan. Yan. Ito naman po ang ating gagawin ngayon. Okay guys, naihanda ko na rin itong malaki. So pansinin po ninyo yung pagkakaiba ng kanyang cable na dinaanan. Nandito po siya sa pinakang itaas. Di katulad ng maliliit dito nang gagaling sa ibaba na ito. So ito po ang pagtanggal naman ng insulation nito. Kahit dito sa lugar na ito pwede. Papunta dito yan. So yung kanyang mga connection ng ilaw, natipang ko na rin. So ilulup ko lang siya ng kaunti dyan para maayos naman siyang tingnan. So update ko kayo mamaya pagka na-terminate ko na yung connection niya dito lahat. Okay guys, finally natapos ko na po itong termination dito po sa ina-assemble po namin na malaking traffic light pole. Yan, ito pong ilaw na huli kong ginawa, ito po yung nasa arm ng traffic light pole. Ito po yung pinakamalaking ilaw niya, which is ito po yung nasa center ng highway. Pansinin po ninyo yung pagkaka-terminate ng kanyang connection at wala pong pagkakaiba. Yan, same lang po yan nung nasa maliit po na ito. Tingnan po natin ulit. Yan, ito po yung maliit na ilaw ng traffic light. So same lang po ng connection yan. Yung black napunta po dito sa white at yung green napunta po dito sa brown ng cable ng traffic light. Ito po yung green nya. At ito naman po yung yellow line, papunta din po sa yellow ng ilaw. Red, papunta po sa red ng ilaw. Same lang po yan ng isa dito sa ibaba na ito. At nung malaking ilaw po na yun ng traffic light. So yan, same lang po yan. Yung black nito napunta din sa puti, red, yellow and yellow. Green sa brown po nung ilaw, which is ito po yung kulay green na ilaw. Yan. I hope na nasundan po ninyo itong termination na ibinabahagi ko po sa inyo sa video po na ito, para sakali po na magkaroon po kayo ng ganitong trabaho ay alam nyo na po kung paano gawin. At ang susunod ko naman po na ibabahagi sa inyo ay paglagay na po nitong cap lamp na para po dito sa proteksyon ng ilaw.
So para kumpleto po yung ating tutorial. So update ko po kayo kapag nailagay ko po ang lahat ng cap lamp, maging doon sa maliit po na yun ng ilaw ng traffic light. Okay, finally natapos ko na mga kaibigan na malagyan ng cap lamp itong aking ginagawang ilaw ng traffic light. Yan, lahat yan, pati yung nasa arm po ng traffic light pole, nalagyan ko na po yan. Napakadali lang naman maglagay ng cap lamp mga kaibigan. Luwagan lang ninyo itong screw nut na yan, mga nasa paligid ng cap lamp, at may lalagay nyo na po yung cap lamp. Gamit lang po kayo nitong mahabang star screw na ito para hindi po kayo maalangan sa paghigpit at pagluwag dito sa screw nut ng ilaw ng traffic light. Sa part naman po na ito, ang ipakikita ko naman po sa inyo ay kung paano i-assemble yung mismong traffic light pole. Sa unang part po kasi ng video ko, ang ipinakita ko po sa inyo ay kung paano ikabit yung mga ilaw at kung paano i-terminate yung mga connection ng mga ilaw. So para kumpleto po yung aking tutorial, pati yung pag-assemble po mismo ng traffic light pole ay ipapakita ko rin po sa video po na ito para malaman po ninyo kung paano ginagawa at kung paano ina-assemble yung mismong traffic light pole. At magmula po dito sa ibaba po na ito, ang sukat po niyan ay 320 cm hanggang po yan dito. Start po yan dito mula dito hanggang po dito sa may mga butas na ito, 320 cm hanggang po yan dito. Kasi nandito po yung handle ng mismong ilaw. Bali dalawang ilaw po ang ilalagay ko po dyan sa mismong body ng traffic light pole. At dito naman po sa arm ng mismong traffic light pole, isa pong ilaw ang nakakabit dyan. Ito po yung arm ng traffic light pole na aking ilalagay. So gagamitan po natin siya ng bolt nut na malaki para ma-fix po yan dyan. Okay na, i-position ko na yung arm ng mismong traffic light pole. Yan. Hindi ko na naipakita sa video na ito kung paano ko siya linagay dyan. Actually binuhat ko lang naman yan dyan para malagay dyan. Yan, lalagyan na po natin siya ng bolt nut para ma-fix na po yung kanyang arm. Okay, ito yung gagamitin kong bolt nut. Sobrang lalaki niyan. Yan, para ma-fix yung arm na ito. Okay, sa paglalagay naman ito, kailangan lalagyan lagi natin siya ng washer. At unahin natin dito sa may bandang ibaba na ito. Yan. At isunod natin yung nasa taas. Yan. Okay, nailagay ko na po yung bolt nut. Dalawa po yan sa taas at dalawa po dito sa ilalim na ito. Yan, ang susunod ko po na gagawin ay higpitan ko na lang itong bolt nut na ito para ma-fix na po itong arm nitong traffic light pole. So ganun lang naman po kadali mag-assemble ng ganitong traffic light pole. Basta tatandaan lang po natin yung measurement mula dun sa ibaba na yun hanggang po dito is 320, at mag-iingat din po tayo sa pag-assemble po nito dahil napakabigat po nito. At dito naman sa arm po ng ilaw ng mismong traffic light, wala naman pong sukat yan dahil mismong ang sukat nito ay yung mismong arm na ng traffic light pole na itong ating kinakabit. Okay, nahigpitan ko na yung apat na bolt nut na para dito sa arm ng traffic light pole. So okay na yung ating inassemble na traffic light pole. Ayan, tanggalin natin. At ang susunod ko na gagawin ay puputol ako nitong running thread na ito na para sa mag-hold doon sa bracket or doon sa holder ng ilaw na ilalagay po dito. Ito po yung running thread. Okay, nakat ko na po itong running thread na para sa holder ng ilaw. Yan, na-ready ko na po yan dyan. Dalawa po dito sa itaas at dalawa po dito sa ibaba na ito. At dalawa din po doon sa taas na yun at dalawa din sa ibaba. Kaya 8 piraso po yan na running thread na in-ready po natin para doon sa holder ng ilaw. So ready na pong i-fix dito yung ilaw dahil mayroon na po tayong running thread na nailagay. Okay mga kaibigan, sa mahabang proseso nga ng pag-assemble ko nitong traffic light pole, so biglang napabilis yung aking ginagawa dahil tinulungan po ako ng aking kasamahan na ma-fix na rin yung mga ilaw na yan dyan sa mismong traffic light pole. So explain ko lang po sa inyo kung paano namin yan dyan linagay at kung anong sukat ng mismong running thread na aking pinutol at syempre kung anong size ng cable natin ginamit dito sa mismong ilaw ng traffic light pole. So ito naman mga ilaw na ito mga kaibigan, bago ko yan ilinagay dito, nagputol muna ako ng running thread na may haba ng 30 cm. So ito po yung ating running thread. Yan, puputol lang po tayo ng 30 cm na gagamitin po natin para sa holder ng ating ilaw para ma-fix po yan dyan. So dalawa po dito sa baba na ito at dalawa din po sa itaas na ito. So bali apat po yan at doon sa dulo na yan ay apat din po yan. At ang size naman po ng cable natin ginamit dito 2.5 5 core. So pakita ko po sa inyo yung cable dito. Ito po yung ating cable na ginamit. Ang size po niyan ay 2.5 at 5 core. At ang haba naman po nito magmula dito hanggang po doon sa mismong pagdeterminita ng connection niya mula sa panel is 14 meters.
Yan, hanggang po yan dyan, 14 meters. At ito naman pong dalawa na ito, mula dyan sa may ilaw na yan hanggang po dyan sa ibaba na yan, which is 4 meters. Parehas po yan ng haba niyan, dalawang yan. Okay, hanggang dito na lang po ang video na ito. I hope na kumpleto po yung aking i-share sa inyo na tutorial about po sa termination at pag-assemble po nitong mismong traffic light pole. Siyempre, bago po natin tuluyang matapos ang aking video na ito, don't forget to like, share, and comment. At siyempre, pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload.